Tayo pong lahat ay magsiyunalangin sa mga oras na ito. Hallelujah, Jesus. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, na kami muli ay sama-sama tonight na makikinig na inyo pong mga salita. Salamat sa malayang pagkilos, sa mananang espiritu sa aming kalagitnaan. Be our speaker, be our teacher, Panginoon, at patuloy na katagpuin niyo po ang needs ng bawat isa. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral natin tonight sa ating 82nd topic, Power in Weakness through Christ Jesus. When I am weak, then I am strong. So ito rin po yung ibinahagi ko kanina in our preaching sa aming pong simbahan. Kukunin po natin yung ating verse sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Sa ating introduction, church, tayo as Christians, lagi natin na-experience sa ating mga buhay na minsan nararamdaman natin na tayo ay nanghihina, napapagod, stress, nababurnout. Di ba? Maaring sa mga schoolworks, maaring sa mga problema natin sa ating mga pamilya, maaring problema natin sa trabaho, or mga personal issues in life. So tayo as Christians, hindi po tayo exempted na magkaroon ng problema. Kaya sa oras na ito, pag-uusapan po natin ano ba ang dapat nating ginagawa as Christians every time na nararamdaman natin na tayo ay nanghihina, every time na nararamdaman natin na tayo po ay napapagod at nai-stress. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 10, "That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." So ang nagsasalita po dito sa ating pong verse na binasa ay walang iba kundi si Pablo. Ang sabi ni Pablo, alang-alang daw kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan. So 'di ba, may mga pagkakataon na nararamdaman natin na tayo po ay nanghihina. May mga pagkakataon na tayo po ay nakaka-experience ng persecution, ng kahirapan, pag-uusig at even kagipitan. Yan. Ang sabi niya dito, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. So si Pablo matalino siya in the sense na kahit na may mga problema siyang kinakaharap, naka-anchor siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Alam niya na yung source ng strength nanggagaling sa ating Panginoong Heso Kristo. In the same way tayo as Christians, bagamat may mga challenges in life, dapat andun yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Andun yung kumukuha tayo ng kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Ayan. So, power and weakness, when I am weak, then I am strong. Yung big idea sa ating pag-uusapan tonight is that my weaknesses, yung ating mga kahinaan, cause us to rely on God who supplies us with sufficient strength. So yung ating kahinaan daw, ito yung nagtuturo sa atin na patuloy na magtiwala at dumepende sa ating Panginoon sapagkat nakakatiyak tayo na yung kalakasan na ating kailangan ay kayang ibigay sa atin ng Lord. Ngayon may tatlo po tayong katanungan. Doon ba sa ating binasa kanina, ano bang uri ng kahinaan yung sinasabi ni Pablo? Pangalawa, saan ba nanggagaling yung ating mga kahinaan? At pangatlo, bakit ba meron tayong mga weaknesses? 'Di ba? So those are the questions na minsan natatanong natin sa ating sarili, natatanong natin sa Panginoon. So we'll try to answer that questions tonight. Sabi dito, tandaan mo church, weakness is not wrong behavior. So yung ating kahinaan, hindi po ito kasalanan. Halimbawa, mahina ka sa mathematics, mahina ka mag-communicate, mahina ka sa English, hindi mo naman kasalanan na mahina ka on that area. Kaya hindi po siya wrong behavior. Paul's not talking about moral weakness like a weakness for lust or gossip. Yung chismoso ka or chismosa ka, syempre kasalanan po yun. Pero ang tinutukoy po dito ni Pablo dun sa ating binasa is a behavior. Weakness is a problem we have no control over. 'Di ba? So, halimbawa, yung physical natin, yung ating itsura. So 'di ba, hindi naman talaga natin nakokontrol kung anong ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya dapat po nare-realize natin na tinatanggap natin, ini-embrace natin kung ano ang meron po tayo. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 4 verses 11 to 13, nagsasalita dito si Pablo, imagine, Paul is already a Christian. Katulad po natin, naniniwala kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi niya, hanggang sa oras na ito, kami nagugutom.
'Di ba lahat naman tayo nagugutom kaya kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Lahat tayo ay nauuhaw at halos hubad, kailangan natin magdamit. Kami pinapahirapan at walang matirhan, ang sabi niya, nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. So lahat tayo kailangan natin magtrabaho kung hindi man tayo yung mga mahal natin sa buhay para po tayo ay mabuhay. Idinadalangin namin ng mga lumalait sa amin kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Diba, as Christians, hindi dapat nakikita sa atin na tayo po ay palaaway. So kung may mga times man na na-experience natin na may mga tao na china-challenge ang ating paniniwala, so dapat mahinahon pa rin tayong sumasagot. Sabi niya hanggang ngayon kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. So ang point lang dito, even tayo as Christians, meron pa rin tayo mga problems, may mga weaknesses pa rin tayo na na-experience in life. Hindi po tayo exempted dyan. Kaya kailangan na alam natin yung salita ng Diyos. Amen. Sabi ko dito, church, our weaknesses come from Satan who desires to harass us. Yung binasa natin, sabi po ni Pablo, meron siyang thorn of the flesh. At ang sabi niya, yung thorn of the flesh na ito ay nanggaling daw kay Satanas. Amen. Yung thorn of the flesh na tinutukoy dito ni Pablo, hindi klaro na sinabi dun sa Bible. Ang sinabi doon ng ibang mga biblical scholars, ang sabi nila si Pablo daw ay pangit, si Pablo daw ay may karamdaman, may kasakitan, may epilepsy, may depression, ayan. And then merong bulag daw si Pablo, yun yung mga sinasabi ng mga biblical scholars. And then yung iba, ang sabi naman nila, yung mga enemies nitong si Pablo, kasi di ba siya ay before ay si Saulo, pinapatay niya yung mga Christians and then na born again nga siya, tapos pinahayag niya na yung message ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maraming galit po sa kanya. Ang sabi niya dito, yun nga, yun daw kanyang kahinaang yun, yung turn of the flesh ay nanggaling kay Satanas para iharas siya. Kasi yung ginagawa ni Satanas sa atin, hinaharas tayo, sinasabi sa atin, ay hindi mo yan kaya. Huwag ka nang lumapit sa Lord, hindi ka worth it, hindi ka karapat dapat, marumi ka, makasalanan ka, hindi mo yan kayang gawin. So nagsasabi po nun sa atin yung kaaway. Pangalawa, sinabi rin niya, our weaknesses come from God who desires to humble us. May mga kahinaan tayo na nanggagaling din sa Diyos, hindi para tayo po ay parusahan, hindi para tayo ay pahirapan, pero para turuan tayo na magpakumbaba sa Kanya. Don't you realize na every time na meron tayong sakit at karamdaman, may mga problema tayo, that's the best time na mas nananalangin tayo sa Lord. Mas lumalapit tayo sa Panginoon, di ba? Kasi nga, that's the time na dinidesire natin na magpakumbaba kasi kailangan natin ng Diyos. So minsan, yung mga weaknesses natin, binibigay ng Lord para tayo ay lumapit sa Lord. Kaya ngayon tonight, ang dami natin, we're listening to the message of God kasi nga alam natin ang kailangan natin ng Diyos. Amen. Ginagamit ng Lord yung mga situations ng buhay natin para lumapit po tayo sa Kanya. Sabi dito sa 1 Thessalonica 4:17, pagkatapos, after all of the hardships, the mga paghihirap natin here on earth, tayo namang mga buhay pa. So referring to us as Christians, ito po ay rapture at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. O diba, ganun yung premyo na nakalaan sa atin. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So makakapiling na natin ang Lord. So wala na yung kahinaan natin. Tayo po ay magiging katulad ng mga anghel, yung sabi ng Bible. No more weeping, no more sorrow. Puro joy na lang po and worship ang gagawin po natin sa heaven. God thinks humility is more important than comfort. 'Di ba? Ang point ko dito, minsan binibigyan tayo ng mga weaknesses kasi nga that's the time na tayo ay nag-humble down sa Panginoon. Kasi the Lord is a powerful God, Almighty God. Pwede naman niya talagang gawin sa atin yung perfect life na dinidesire natin. Ikaw yung pinakamayaman sa mundo, ikaw yung pinakagwapo, pinakamatalino, pinaka-influential, kaya po yung gawin ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pero bakit hindi yun minsan binibigay ng Lord sa bawat isa po sa atin? Because sinuturuan tayo ng Lord na matutong magpakumbaba at lumapit sa Kanya. Amen. Yan, ituloy natin. Our weaknesses keep us from being self-reliant. Imagine kung perfect ka na. Imagine kung hindi mo na kailangan ng Diyos. Lalapit ka pa ba sa Panginoon kung lahat nasa iyo na? Di ba? Our weaknesses cause us to be God-reliant. Kasi alam mo sa sarili mo na yung kakayahan mo limitado.
Alam mo sa sarili mo that we have a lot of weaknesses. Kaya ang nangyayari sa atin, instead na magtiwala tayo sa ating kakayahan, nagtitiwala tayo sa kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. 'Di ba? So minsan nakikita natin, bakit ko kaya 'yun nagawa? Bakit ko na-achieve? Amen. Wala naman talaga akong ginawa, 'di ba? Or ang dami kong weaknesses. So ang gumawa po nun walang iba kundi ang ating Panginoon. When I rely on God, He will give me the strength I need. Yan. Sabi nga ng Philippians chapter 4, verses 11 to 13, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Ang sabi ni Pablo natutunan ko ng masiyahan, maging ano man ang aking kalagayan. 'Di ba? Alam ko kung paano maghikahos. So lahat tayo dumaraan na may mga times na naghihikahos tayo. Alam ko rin kung paano managana, 'di ba? Natutunan ko ng sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil saan? Dahil sa atin bang kalakasan? Hindi. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. So, dapat in the same way, itong nabasa po natin na verses, dapat ina-apply po natin sa ating buhay as Christians. Minsan hindi naman talaga comforting yung ating life. Minsan, sabi niya, naghihikahos tayo. Minsan, andun yung napapagod tayo, nai-stress tayo, nahihirapan tayo. Pero ang lahat ng ito'y magagawa natin dahil sa lakas na binibigay ng Lord sa bawat isa po sa atin. When I rely on God, I display the power of God to others. Amen. So every time na tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, napapakita po ng Diyos ang kapangyarihan niya sa ating mga buhay. Kasi 'di ba yung sinabi ko kanina, halimbawa yung thorn of the flesh ni Pablo, sabi niya 3 times I pleaded sa Panginoon, 3 beses siyang nanalangin. Pero tinanggal ba ng Lord yung kanyang thorn of the flesh after niya mag-pray? Hindi. Bakit hindi tinanggal ng Diyos? Wala bang kakayahan ng Diyos? Hindi ba kayang gawin ng Diyos? Kayang gawin ng Diyos. Pero ang gusto ng Panginoon, ipakita na kaya mong ma-endure yung turn of the flesh because of my power. So doon yung time na dinidisplay ng Lord ang kanyang kapangyarihan para yung nangyari kay Pablo maging testimony to others. In the same way, ganun din sa ating buhay. Minsan sinasabi natin, Lord, lagi naman po ako nagpe-pray. Ang tagal ko na po itong pinagpe-pray, pero bakit hindi pa rin po nangyayari sa aking buhay? So minsan yung mga thorn of the flesh na yan, hindi inaalis ng Lord para ipakita ng Lord ang kapangyarihan niya sa ating mga buhay. That when we are weak, nagiging malakas tayo because of the power of God in our lives. Amen? Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verses 23 to 25, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisoran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Akala kasi ni Satan, nung si Jesus Christ napako na sa cross, amen, nanalo siya. So defeated po na po si Satan 2,000 years ago. Kasi si Jesus Christ, after niyang mamatay sa cross, He resurrected from the dead, and because of that, nagkaroon nga tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So hindi po yun nakita ni Satanas. Amen. 5 points to ponder doon sa ating binasa. Number 1, we have to embrace our weakness. Yung kultura kasi natin ngayon, yung social media ngayon, we often glorify strength and success. 'Di ba? Kapag ang mga posts about strength, about success, 'di ba ang dami niya mga likes, ang dami niyang comment. Pero tandaan mo, God's ways are different. The Apostle Paul in 2 Corinthians 12 shares his experience of a thorn in the flesh, a weakness or challenge that he faced. Ang lesson dito, Paul's thorn in the flesh humbled him and reminded him of his dependence on God. So every time na nagtatagumpay si Pablo, binabalik niya ang glory sa Panginoon. Kasi alam niya na nagawa niya ito hindi dahil sa kanyang sariling kalakasan, kundi dahil nakadepende siya, nakaangkla yung kanyang paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. So therefore, we have to embrace our weakness. Pangalawa, the power of prayer. Siyempre, dapat andun yung prayerful po tayo. Lagi kong sinasabi ito that a prayerful Christian is a powerful Christian. Sabi ng verses 8 to 9,
We see that Paul pleaded with the Lord to remove his thorn in the flesh. However, the Lord responded. Ito yung sabi ng Lord sa kanya. Hindi sinabi ng Lord, yes, tatanggalin ko na yan, Pablo. Ang sabi sa kanya ng Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So yung biyaya, yung grasya ng Diyos ay sapat na sa'yo. So ang lesson dito, through persistent prayer, we can seek God's strength and grace to help us overcome our weaknesses. So mapapagtagumpayan natin kung anumang kahinaan na meron po tayo kapag nakadepende po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Pangatlo, boasting in our weakness. Paul's response to his weakness was not to hide it, but to boast in it. He realized that when he was weak, Christ's power rested upon him. Siyempre, alam niyang mahina siya, wala na siyang sasandigan, so magtitiwala siya na, kailangan ko ng kapangyarihan ng Diyos. Ang lesson dyan, when we acknowledge our weaknesses, we open ourselves to experiencing the fullness of Christ's strength. Kasi kung sinasabi mo, ay kaya ko to, puno na ako, tutulungan ka pa ba or pupunuan ka pa ba ng Diyos? Hindi na. Kasi sinasabi mo na kaya mo na on your own. Pero every time that you experience na mahina ka, na kailangan mo ang Diyos, that's the time na mafu-full yung strength ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pang-apat, transformation through weakness. Weakness can be a catalyst for transformation. Just as Paul learned to rely on Christ's strength, our weaknesses can lead us to a deeper relationship with God. Yun yung ultimate goal eh. Kaya nga tayo ay tinawag ng Lord para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, hindi para magkaroon ng religion. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng personal at intimacy with God. Ang lesson dito, God often uses our weaknesses to refine our character and draw us closer to Him. Di ba yung example ko kanina na every time na alam natin na kailangan natin ng Diyos, halimbawa nag-a-apply tayo ng work, halimbawa mag-examination tayo, di ba that's the time na mas nagiging prayerful tayo? That's the time na nagbibigay tayo ng oras at panahon sa pananalangin sa Diyos kapag na-broken-hearted tayo, kapag meron tayong mga bills na kailangan bayaran. So that's the time na mas lumalapit tayo sa Panginoon. Finding contentment in Christ. Sabi ng verse 10, Paul concludes, for the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. So we can find true contentment and strength when we surrender our weaknesses to Christ and trust in His sufficiency. So kailangan andun na kontento tayo, bagamat may mga problema ng buhay, pero andun yung contentment kasi alam natin that the Lord is a sovereign God. Our God is always in control. Hindi niya tayo bibigyan ng isang pagsubok na hindi natin kayang mapagtagumpayan. Ang sabi nga ng verse, bagkos bibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ito. Minsan sinasabi natin, mahina ang pananalig ko, Pastor. Mahina ang pananalig ko, Sir Kuya Rio. Pero ang sabi ng 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong gala kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Minsan totoo yan. Minsan, di ba, sinasabi natin na nanghihina tayo, yung ating pananalig sa Panginoon nanghihina. So lumapit ka sa Lord. Tandaan mo, yung faith na meron ka, regalo rin yan ng Diyos. Hindi yan ang galing sa atin. Galing din yan mismo sa ating Panginoon. Kaya dapat patuloy tayong humihingi ng refreshment sa ating Panginoong Jesus. Sabi din ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me or who gives me strength. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin, Nino, ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Minsan sinasabi natin, I'm tired, pagod na ako, I don't have the energy, lanta na ako. So na-experience natin yan. Minsan nababurnout tayo sa pag-aaral, sa trabaho, even sa ministry, di ba? Pero tandaan mo, the Lord will refresh you. Sabi ng Jeremiah 31-25, bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ang nanlulupaypay dahil sa matinding gutom. Diba? So the Lord will refresh us. Every time na napapagod tayo, lapit lang tayo sa Lord. Sabi rin ng John 4:14, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, si Jesus Christ ang nagsasalita dito,
ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat tayo ay nakasawsaw sa batis ng ating Panginoon. Imagine kung tayo ay nakasawsaw sa batis ng Lord, hindi talaga tayo malalanta. 'Di ba? Kasi unlimited yung supply ng water. So ganun po yung ino-offer ng Lord sa bawat isa po sa atin. Kaya every time na we feel pagod na pagod ka, lantang-lanta ka na, lapit lang tayo sa Panginoon, makinig ng kanyang salita. Just like what you're doing right now, mag-praise, mag-worship sa Panginoon, manalangin sa Lord. Amen. And if you have time, syempre, umatin tayo ng gawain ng Lord, mag-church tayo. Sabi ng Psalm chapter 1 verse 3, ito raw ang mangyayari sa atin, katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Ang ganda, no? Kapag tayo naka-anchor sa ating Panginoon, ang pangako ng Lord, lahat daw ng ating gagawin ay magtatagumpay. Pag-aaral, magtatagumpay tayo. Love life, magtatagumpay tayo. Trabaho, magtatagumpay tayo. Amen. Yung ating ministry, gawain sa Panginoon, family natin, magtatagumpay tayo. Tandaan natin, dapat tayo po ay nakaplant dun sa streams of water, dun sa batis ng ating Panginoong Heso Kristo. Minsan sinasabi natin, Pastor, I cannot afford to do good. Hindi ko na kayang gumawa ng mabuti. Kasi di ba minsan, we're doing good things to other people pero hindi na payback yung kagandahang loob na ginagawa natin. Tandaan mo itong sinasabi ng Word of God sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Amen. Sa lahat ng bagay, take note ha, hindi limited yung pagpapasagana sa atin ng Lord at higit pa sa inyong pangangailangan. Diba? Halimbawa, ang kailangan mo lang pagkain 3 times a day, more than that ang kayang ibigay ng Lord. Pero ang sabi dito, upang sumagana kayo para saan? Para sa mabubuting gawa. Tandaan mo, the Lord blesses us not just for us to be blessed alone, but for us to be a blessing to other people as well. And being a blessing to other people is not just all about money. Minsan, kailangan mo lang ng oras, ng panahon to other people. Kailangan mo lang siyang share ng gospel, i-comfort mo siya. Amen. So, dapat tayo po ay sumasagana sa paggawa ng mabuti kasi nakikita po yun ng ating Panginoong Heso Kristo. Hindi dapat tayo nagsasawa, hindi dapat tayo napapagod. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kung ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Amen. Kayang-kaya po yung lubusin ng Lord. Yung nasimulan sa ng Lord, nung una ka palang Kristiyano, ito yung na-accomplish mo, kaya mong isustain yan hanggang sa muling pagbabalik sa atin ng Panginoon. Amen. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at ngayong naalis na ang talokbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Ang ultimate goal natin as Christians, syempre maging Christ-like. Ngayon ang tanong ko, si Jesus Christ ba sinabi ba niya pagod na ako, nangihina ako? 'Di ba hindi niya sinabi yan? Kasi alam niya na yung strength niya nanggagaling sa Diyos Ama. In the same way, ganun din tayo. We are changed by the Lord from glory to glory. At patuloy tayong tinuturuan ng Lord na patuloy na magtiwala sa Kanya. Kasi every time na nagtitiwala tayo sa Kanya, nare-refresh tayo, nare-renew yung ating pag-iisip, na naaalala natin kung sino tayo, na tayo pala yung mga anak ng Diyos, na tayo pala yung mahal ng Diyos, tayo pala yung favored and blessed by God. Sabi dito sa James 4:7, Church, tandaan mo, you have to submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Dito ang sinabi ng verse, resist the devil. Palayasin mo ang kaaway, hindi mo kalabanin ang kaaway. Kasi matagal nang talunan si Satanas 2,000 years ago, may nanalo na, may ginalingan na. Ang nanalo walang iba kundi si Jesus Christ. At anong dapat ginagawa natin as Christians? Kinukuha natin yung premyo. So therefore, dapat nire-resist lang natin yung kaaway. Amen. At lalayas yan sa ating buhay. Sabi ng 1 Peter 2:9, sino ka? Sabi dito, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light.
So every time na nanghihina ka, every time na napapagod ka, every time na nai-stress ka, alalahanin mo kung sino ka. Ay, ako nga pala ang pinili ng Diyos. Ako pala yung holy nation. Ako pala yung God's special possession. Ako pala yung royal priesthood. So kapag naalala mo kung sino ka sa paningin ng Diyos, hindi ka na manghihina, hindi ka na mapapagod, hindi ka na mababurn out, hindi ka na may stress out. So laging babalik ka sa tunay mong identity. Hindi sa identity na nakikita sa iyo ng sarili mo, hindi sa identity na nakikita sa iyo ng kapwa mo, kundi anong tingin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Doon dapat tayo naka-anchor. Amen? Sabi Second Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So tayo pong lahat nakipag-isa na kay Jesus. Tinanggap na natin siya na ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi dito ng verse, isa na tayong bagong nilalang. Wala na daw yung dati nating pagkatao. Yung mga kasalanan natin, yung mga nakaraan, kinalimutan na po ng Diyos. Sa halip tayo raw po ay mga bagong nilalang na. So therefore, yung luma mong pagkatao na minsan chismoso ka, chismosa ka, nangungopya ka, mandaraya ka, matampuhin ka, magagalitin ka, binago na po tayo ng Panginoon. Amen. In summary, sabi ng Second Corinthians chapter 12 verse 1 to 10 sa binasa natin, natutunan natin that weakness is not something to be ashamed of. So you have to learn to accept kung ano man ang weakness na meron ka, but an opportunity to experience the power of Christ in our lives, na ginagamit ng Lord yung kahinaan na meron ka para maipakita yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. When we embrace our weaknesses, fervently pray for God's grace. Siyempre, nananalangin tayo, both in our limitations, alam natin yung kakulangan natin. We allow transformation to take place and find contentment in Christ. So nadidiscover natin yung remarkable truth that His strength is made perfect in our weakness. Yun pala yung ibig sabihin nun, na when I am weak, then I am strong. Kasi ang Lord, yung strength ng Lord ang nagpe-perfect sa ating mga kahinaan. So let us remember that our journey as Christians is not about showcasing our strength, but rather recognizing our need for Christ's strength in our weaknesses. So hindi ito patungkol sa'yo. It's all about Jesus Christ. What Jesus Christ can do in your life. Amen. As we face challenges and difficulties in our lives, may we turn to God with open hearts, trusting that His grace is sufficient. In our weaknesses, we find an incredible source of strength sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga sabi ng Second Corinthians chapter 12 verse 10, balikan natin yung ating main verse. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan, kahit na may mga kahinaan, sa gitna ng pagkutya, may kahirapan, pag-uusig, may kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. So ang ating application tonight before we end, number 1, reflect on your weaknesses and challenges and bring them before God in prayer. So kung hindi mo pa na-identify, ano ba yung mga weaknesses mo, mga challenges mo, mamaya mag-meditate ka and then sabihin mo ito sa Panginoon, ipanalangin mo ito sa Panginoon. Kailangan ma-realize mo to, kailangan matanggap mo ito at maipag-pray mo ito sa Panginoon. Pangalawa, embrace the idea of boasting in your weaknesses as opportunities for Christ's power to shine, na hindi mo ikinakahiya kung anong kahinaan na meron ka dahil alam mo sa sarili mo na ginagamit ng Lord yung kahinaan mo para mapakita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Na kahit na meron kang weaknesses, kaya mo magtagumpay because Christ's power rests in us. Amen. Pangatlo, seek transformation through your weaknesses, allowing God to work in your life. Siyempre, dapat hindi ka nagsisettle na yung weakness mo andon. 'Di ba? Kung halimbawa, medyo shy type ka ng konti, hindi ka makapag-share ng gospel, syempre, hingin mo yung tulong, yung gabay ng banal na spirito para mo overcome mo yung fear of sharing the gospel to other people as well. Amen. Pang-apat, strive to find contentment in Christ, knowing that His strength is available to you. 'Di ba, hindi naman pinangako ng Lord na after mo maging Christian, magiging perfect na ang buhay mo, yayaman ka na, uunlad ka na, hindi po ganoon.
Ang pinopoint dito, every time na nakaka-experience tayo ng hardships, andun yung contentment natin. Kasi the difference is that kung dati, kapag meron kang paghihirap, hindi mo kasama ang Diyos, this time, now that you're a Christian, kahit na may paghihirap, kasama po natin ang Panginoong Heso Kristo. At yung kalakasan niya is always available for us. And number 5, encourage others in their moments of weakness, reminding them of the strength found in Christ. Kung natutunan mo yung salitang ito tonight, na-embrace mo to sa iyong buhay, you also need to share that to other people as well. I-encourage mo sila. Kapag nangihina yung kapwa mo, i-encourage mo siya through prayer sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Na nililid mo siya kung anong sinasabi ng salita ng Diyos sa kanyang sitwasyon sa buhay. So dito tayo mag-e-end sa ating final verse. Sabi ng Romans 5:2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Heso Kristo, ginawa na natin to, church, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. So nasa atin na yung grace of God. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Tayo pong manalangin. Lord, nagpapasalamat kami tonight sa salita na aming napakinggan, na alam po namin, Panginoon, na there is strength in our weakness, Panginoon, sapagat alam namin na kasama ka namin, O Jesus. We pray, Lord God, na patuloy na sa mga oras, sa mga pagkakataon na nanghihina kami, napapagod kami, nababurnout kami, na-stress out kami, patuloy naming maalala ang inyo pong mga salita. Patuloy na lumapit kami sa inyo, patuloy na magtiwala kami sa inyo, patuloy na magpa-refresh kami sa inyo, Father God. At patuloy na kausapin niyo po kami personally, Panginoon Lord God. At patuloy na magtiwala kami, Lord God, at iasa po namin ang lahat ng bagay sa inyo. Salamat, O Jesus Christ, for tonight. Sa inyo pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.